Dalawang mini cakes muna tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Habang pinapanood ninyo kung paano ko i-assemble ang mga mini cakes natin for today, ikukwento ko naman muna sa inyo ang aking experience sa isa kong suki. Suki na hindi ko na suki at ayaw ko nang maging suki ulit. Charis! Hindi pa naman siya talaga as in super duper mega wow na suki. Nakakadalawang order pa lang naman siya sa akin. Yung mga naunang transaction namin, okay naman sila. Pero kapag ka nakikipag-transact siya sa akin, medyo may pagka-atribida siya ng konti. Pero syempre, dahil mabait tayo, kailangan pa rin natin silang inaasikaso at kinakausap ng maayos. Amazing! Nakilala namin siya ng aking asawa sa isang specific na lugar. Hindi ko na ikukwento yung part na yon para naman hindi masyadong maibulgar kung sino itong suki na ito. Pero ayun na nga, nalaman niya na gumagawa tayo ng cakes at naisipan niya na sa atin umorder. Napaka-demanding nitong customer na ito when it comes sa mga details ng cake natin. Pero syempre okay lang sa akin yun dahil sanay naman tayo sa mga ganong klaseng request. Ang problema nga lang is parang masyado siyang nakampante at kahit na sobrang complicated ng mga details na nire-request niya ay gusto niya na bigyan ko pa siya ng discount at kino-question pa niya na merong delivery fee. Pero ang ending, palagi naman niya nang pinapak-pick up ang mga cake orders. Hanggang sa pangalawang cake niya, maayos na ibinigay ang cake doon sa nag-pick up para sa kanya. Tapos maya-mayang konti, pinakita niya sa akin na damage yung cake. Hindi ko na ipopost yung picture dito dahil nga itatago natin ang katauhan ng ating customer. Pero in-explain ko kay customer na secured ang cake natin at ilang beses na itong naipa-deliver maski sa iba't ibang courier at tayo rin mismo na subukan na natin itong i-deliver at wala namang sira ang mangyayari kung na-i-handle ng maayos ang cake. Una sa lahat kasi motor ang kanilang pinang-pick up at malamang sa malamang mabilis ang patakbo at hindi nahawakan ang box ng cake kaya parang nag-slide siya at tumalon. Actually, kung makikita ninyo ang cake, tumalon yung mga topper. So most likely, tumalon ang cake. Dun sa message sa akin ng customer, parang ako ang sinisisi niya na hindi daw secured ang cake. At sinasabi niya na ganun din daw ang nangyari doon sa naunang cake. Pero wala naman akong na-receive sa kanya na reklamo. Ewan ko na lang kung totoo. Tapos nangako na lang ako sa kanya na next time na order siya sa akin, mas isi-secure natin ang cake. Syempre dapat maayos pa rin tayo makipag-usap, 'di ba? Kahit na ganun na ang way ng pakikipag-usap nila sa atin. Although na-explain ko naman sa kanya na ang sira or damage nung cake na pinakita niya sa akin ay dahil yon sa pag-handle ng cake. Hindi ko lang alam kung naintindihan niya yon. Tapos, kamakailan lang, umu-order ulit sa akin si customer and this time, rush ang kanyang order. Kahit na alam naman na niya na ganitong date talaga dapat umu-order ng cake, umorder pa rin siya ng rush. Hindi ko alam, siguro busy siya. Naintindihan naman natin yon. Pero, syempre, dahil rush siya, meron tayong rush fee. Bale, nung nag-send siya sa akin ng order form na kagad, kaya ang reply ko is order summary na kagad at naka-indicate doon na meron tayong rush fee. Hindi na ako nagwe-waive ng rush fee gaya dati kahit na suki ko pa siya dahil sa sobrang dami ng orders na natatanggap natin araw-araw, medyo mahirap na talagang magsingit ng orders kaya kulang naman siya pino-order dahil ayun nga, suki nga natin siya at syempre ayaw naman natin na masira yung event nila. Kaya pinagbigyan pa rin natin siya. Pero syempre dapat i-follow natin yung kung ano ang rules na ating inimplement. Kasi syempre mahirap na yung gumawa tayo at nagpakapagod tayo gumawa ng mga rules tapos hindi naman natin to susundin. Remember kapag pinutol natin yung rules na yun sa isang tao, panigurado, tuloy-tuloy na yan. Kaya mas maganda na strict tayo sa mga rules na ginagawa natin dahil in the end, tayo rin naman ang magiging kawawa. Pagkasan ko ng order summary sa kanya, siguro mga 1 to 2 minutes, nag-reply siya. Ang sabi niya, "Ma'am, cancel ko na lang po, may nag-sponsor na po ng cake." Sana naman pinatagal niya ng konti bago siya nag-reply para naman hindi masyadong obvious na dahil sa rush fee kaya siya nagpapakancel, hindi dahil sa sponsor, di ba?
Anyway, wala namang problema sa akin yon kahit na mag-cancel pa siya, hindi naman siya na-book in the first place dahil binubook ko lang ang orders kapag meron na ako na-receive na down payment. Ayun lang naman yung kwento ko, medyo nakakainis lang ng konti na meron pa rin mga customers sa ganito kahit na maayos ng pakikitungo mo sa kanila, yung tipong ine-expect nila na porket suki sila dapat may mga discount sila na nare-receive at kung makapag-request sila ay bonggang-bongga pero ang gusto nila ay mura mo lang itong mai-offer at parang gusto nila is parang dapat super duper mega VIP treatment ang ibigay mo sa kanila. Ewan ko kung ako lang ba ito, pero based sa experience ko, sa dami ng mga customers na na-encounter ko, kung sino pa yung hindi ganun ka super duper mega yaman, sila pa yung talagang super duper mega demanding talaga, na parang kung tratuhin ka nila parang, ay tindera ka lang naman, baker ka lang naman, customer ako. Pero doon sa mga customers na meron or yung alam mong may kaya talaga sa buhay, sila yung napaka-professional kausap. Hindi ko naman nila lahat pero madalas ganun kasi. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!